Okay mga katatak, ikakalat ko lang muna yung pintura natin, pero wag yung diinan. Ayan. Kung pansin nyo, mas malaki yung tatak kaysa sa panghagod. So ito, tinan nyo. Hagodan ko yung isang side, hagodan ko yung pangalawang side. Hagod, hagod. Okay? So yan siya mga katatak, di ba? Yo, what's up mga katatak? So magandang araw sa inyo, no? Pare, sasara ko lang sandali ito maingay eh. Alright, so yan. So nga pala mga katatak, ito yung re-reviewin natin. Bali hindi re-reviewin, ito yung nilalaman ng ating screen printing starter kit na binibenta mula sa Shopee. So tara, samahan nyo ako mga katatak. Tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin, no? Para alam nyo rin at easy na sa inyo pagka pinurchase nyo siya, no? So tara mga katatak, simulan na natin. Okay mga katatak, so yan yung ating transparent film na kasama, panghagod, pintura at photo emulsion. Ang photo emulsion natin, Aquasol ER. Pintura natin, classic na pintura mga katatak. Ito naman yung ating screen frame, oh. Yan. So, ito yung gagamitin natin, photo emulsion, Aquasol ER. So, tara mga katatak, ipahid na natin to. Okay mga katatak, no? So, ito. Yung nasa kulay itim na lagayan, yan yung Aquasol ER. Yan yung gagamitin nating photo emulsion mga katatak. So, ready mix na siya. Wala ka nang ibang gagalawin dyan. Ready to use na yan mga katatak, no? So, gamit tong panghagod natin, ikakalat natin yung photo emulsion sa ating screen. Wala po kasing kasamang emulsion coater yung kit natin, no? So, yan mga katatak. Lagyan ko lang ng enough na emulsion yung ating screen. Baka nga sumobra pa ilagay natin na mga katatak eh. So, yan. Ang gagawin natin, hagod natin para tayo naghahagod ng damit. Ayan. Pero sa screen natin gagawin para makalat na maayos yung screen natin. So, ayan. Kalatin mo lang ng pantay. Dapat makikita mo parang walang bako-bako. Ganon. Mga katatak, yung pantay siya. Pantay yung lapat. O, ayan. Tapos yung excess, pwede nating ibalik yan. Kasi hindi naman hindi naman saktong-sakto yung emulsion natin. Sobra talaga yon. Yan mga katatak. Pwede rin nating anuhin sa kabilang side para mapantay yung niya. Mas maganda kasi pantay na pantay sa harap at likod para maganda yung maging kalabasan ng ating screen mga katatak. So yung mga sobra, yan lagay natin sa container niya mga katatak. So yan, after ko dito boblowirin ko to, pero pwede nyong iwan overnight para makatiyo sa isang madalim na parte ng bahay nyo, no? Yung hindi magagalaw. Nga pala mga katatak, ingat kayo sa ilaw. Yung ilaw na gamit ko dito, mahina lang to, for video purpose lang, kasi minsan magkakaroon ng overexpose kapag nailawan. Kaya dapat sa madilim na lugar. Okay mga katatak, so papadaanan ko lang to ng blower sa magkabilang side niya mga katatak. Yan. Daan-daanan lang natin blower ng blower hanggang sa matiyo siya mga katatak. Yung tiyo niya makikita nyo, hindi na siya makintab, no? Ganun yung itsura ng pagkakatiyo niya. Pero makikita nyo naman, pwede nyo salatin yung mga gilid kung tuyo na ba siya. So pagkatapos dito sa side na to, sa side naman tayo ng loob mag-blower para mapantay yung pagkakatiyo niya. So ito yung mga pwede nyong paraan na gawin na mas mabilis na way para matiyo agad yung screen natin mga katatak. Okay mga katatak, so ito yung file natin. Punta lang kayo sa printer, tapos print settings. Yan. Mula dito, ang gamit ko kasi user defined. Kasi yung libre nating ay 13 by 8.5. 8.5. Yan yung file size, yung print size natin kasi yan yung libre. Tapos paper type, pag nyo kalimutan, Epson Mate. Tapos quality high. Okay nyo lang yan mga katatak. Yan siya. So yan, i-print nyo lang pagkatapos. Ako kasi done na. Yan. So ito, lumalabas na siya. Okay mga katatak, so okay na yung design natin, na-print na natin siya. So ilapat lang natin dito sa screen natin, no? Pataob dapat para makuha natin yung
tamang pagkakabasa natin dyan, no? Kasi naka-mirror siya pag sa likod eh. So yan mga katatak, lalagyan ko lang siya ng tape sa 4 na sulok niya para hindi magalaw yung design natin sa screen mga katatak, no? So yan siya. Dapat kasi lapat na lapat tong design natin sa screen para makuha natin o makopy natin ng maayos yung pinaka-designs. So yan siya mga katatak. Nilalapat ko siya ng gusto. At yan yung kakalabasan niya mga katatak. Ngayon, lalagyan natin ng salamin sa ibabaw na yan para pag pinaarawan natin, nakalapat siya, no? Kailangan natin ng transparent yan sa ibabaw niya. Okay mga katatak, so ito may nakita akong salamin. So kailangan natin itong patungan ng salamin para lapat na lapat siya pag pinaarawan natin. So yan. Ano lang ito mga katatak, mga 7 seconds. So tara. 7 seconds. 7 seconds na pre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay mga katatak, so tapos na tayo. 7 seconds. Ipatatabihan ako muna nito. Yeah. Okay, after nun mga katatak, kailangan natin siyang basahin. Yan, babasahin natin siya magkabila mga katatak. Kita nyo ba? Okay, yan siya. Ito para mas kita nyo. Yan siya mga katatak. So ngayon, i-sprayan natin to. Ito pang spray natin. Ito. Lahat ng puti na nakita nyo, basta yung mismong design, i-sprayan nyo yan. Hanggang sa matanggal yan. Okay mga katatak, pwede nyo yung basahin pa rin, ano, yan. Tapos sa kaso na to, medyo tumigas siya, so pinunasan ko siya ng konting sponge para mas mapalambot natin yung mga dapat na mabutas. So sumobra ako ng konting segundo doon mga katatak. Ayan, unti-unti na siyang lumalambot. Sprayan lang natin hanggang malinis yung butas ng screens natin para mas maganda yung kalabasan ng print natin mga katatak. So yan, gentlean nyo lang din. Kasi minsan pagka kulang sa expose naman, madali siyang masira mga katatak. So dapat mapag-aralan nyo yun kung ano yung nangyayari sa screen nyo. Kung over ba kayo o underexposed mga katatak. So ito, inisprayan ko lang din yung sa loob na side ng screen natin para malinis natin ng maayos yung bawat linya niya mga katatak. So yan, pagkatapos nyo sprayan, banlawan nyo lang siya. Okay mga katatak, so ito yung screen natin. Ayan siya. Lagyan ko lang siya ng tape yung bawat gilid na yan, no, para ma-check natin at walang lumikage na pintura, no. Okay, so ito tinipan na natin siya mga katatak. Labas at loob yan, tinipan natin para safe yung tatak natin. So ready to hagod na to. Kuha na lang tayo ng sample na damit, no? Yan. Yun pa lang. Okay mga katatak, so ito yung ano natin, yung damit natin. Ito siya, pakita mo mga mas dyan rin nag-video. Yan siya mga katatak. So, ilalapat ko lang yan dito sa printing table natin. Hindi ko siya ipapasok kasi alam ko wala pa kayong pangpasok dito sa kanya. So, ilalapat lang muna siya para mas madali nyong magawa yung gagawin natin yun, ano? Kasi pwede nyo din itong ilapat sa lamesa basta mas maganda, stable siya. Okay, so ito yung screen natin. Ngayon, ang discard dito mga katatak, hanapin ko lang yung center ng damit at saka yung center nito para mai-print ko ng nakaayos o nakagitna. Pero nakaslant naman yung screen yung design natin kaya medyo hindi ko mahalata ito. Siya, tinan nyo mga katatak. So, pagkalagay ko dyan, yung sukat niya mula dito, tansyado ko na. So, ayan siya. Ngayon, kuha lang ako ng pintura natin. Okay mga katatak, so ito yung pintura natin mula din dun sa ating starter kit. So, black yung gagamitin natin pintura. Nga pala ito, hindi maiwasan na magkaroon ng pintura yung takip. Kunin nyo na rin siya
para mapakinabangan nyo. Sayang. Siya. Tapos ingatan nyo syempre na hindi malagyan ng pintura yung ating damit, no? Pwede nyo lagay sa itaas yung pintura dito o pwede sa baba, depende sa inyo. Dito ko na ilagay kasi nasa taas yung panghagod natin. Ang komportable. Siya, sa kayo ang bala. Yan. Okay mga tatak, ikakalat ko lang muna yung pintura natin pero wag yung diinan. Yan. Kung pansin nyo, mas malaki yung tatak kaysa sa panghagod. So ito, tinan nyo. Hagodan ko yung isang side, hagodan ko yung pangalawang side. Hagod, hagod. Okay? So yan siya mga katatak. Diba? Smooth and clean. Ngayon, pwede ko rin siyang dalawahing patong. Okay, yan. Susubukan natin siyang dalawang patong mga katatak. Gamitan natin ang heat gun. Dapat nga lang Nakawalangit nga sila. dapat nga lang mga katatak, hindi nagalaw yung tatak nyo para maipantay nyo pa ulit yung pangalawang patong. So yan, silipin nyo lang maigi. Left and right kung naka-align na ba. Okay, ito. Tingin ko dito naka-align na sa angle ko. So, ganun lang ulit. Kalatan natin ang pintura. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Alright? So, yan, mga katatak. Okay mga katatak, so di ba pinangalawang patong natin, hindi pa namin siya pinapatiyo. Ito naman ang alternative na pwede nyo gawin sa pagpapatiyo niya. Kung ang available nyo lang ay blower, no? So meron kaming kahon dito na may butas. Yan. So lagyan namin ganyan, lagyan namin yung blower, at saka natin papaandalin. Diba? Yo, what's up mga tatak? So yun, ganoon gamitin yung starter kit na binibenta natin sa Shopee mga katatak. So ito yung finished product niya, no? So sobrang solid yan mga katatak. At yun, kung gusto nyo bumili ng starter kit mga katatak, nasa description ng video na to, yung link nun, i-click nyo na lang mga katatak yung ating Shopee link. At nga pala mga katatak, may good news ako sa inyo, nagbebenta na rin kami ng mga screens na pwedeng i-customize yung design. So yung designs nyo, sasend nyo lang sa amin pag nag-order kayo sa aming Shopee account. Tapos ipapadala na namin sa inyo yung screen na may design nyo na, no? So yun mga katatak, maraming salamat sa pagsubaybay. At sana naintindihan nyo yung video natin kahit sobrang simple lang talaga niya. So yun mga tatak, ingat kayo palagi at sana matapos na itong COVID-19 pandemic natin para makapag-hustle na tayo ng mas malupit pa. So yun mga tatak, ingat kayo dyan ha. Peace!